umpisahan na po agad natin. Mga kababayan, ito pong ating talakayan patungkol muna dito sa nakita po nating balita. Kasi may nasabi mga kababayan itong si Senator Erwin Tulfo na kung saan, ayon po kay Senator Erwin Tulfo mga kababayan, ang source po natin Abante, una sa balita ha, sabi po dito, PBBM, bistado na mga tumiba sa flood control project. Ibig sabihin mga kababayan, kilala na po ni Presidente Marcos yung mga nanamasa at kumita ng malaki sa mga flood control project mga kababayan. Ibig sabihin, yung mga corrupt na opisyalis dyan, kilala na po ng Presidente mga kababayan. So ngayon, sabi po dito, eto daw. Wait lang, stop lang muna natin yan. Yan, bistado na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung sino-sino ang tumiba sa mga proyekto ng gobyerno, kabilang na mga palpak na flood control project. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, balita ko po, ito sabi ni Senator Erwin Tulfo mga kababayan kilala na po ni Pangulo. Kilala na po ni Pangulo yung tao na yon. I think may mga identify na po siya. Kaya nga po, hindi ko lang mabanggit. Baka ayaw ko pong pangunahan ang public works. Ibig sabihin mga kababayan, yung DPWH. Ayaw ko na po pangunahan ng investigasyon ng Malacanang pero na-identify na nila paglalahad ni Tulfo sa interview ng DWIZ mga kababayan. So ibig sabihin, alam na ni PBBM yung mga nakinabang dyan sa flood control project mga kababayan, yung mga kumita ng malaki, kaya ang kinalabasan ng mga flood control project palpak po talaga. At hindi gaanong napapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Ngayon mga kababayan, ang hinihintay na lamang po dito yung resulta ng sinasagawang investigasyon patungkol dun sa mga palpak na flood control project mga kababayan at yung mga malalaking anomalya na nangyari po. Ano po ngayon sabi pa dito, aniya, pinigil umano ni Pangulong Marcos ang paglalabas ng pondo sa mga flood control project, kabilang ang isang lalawigan sa Region 4B dahil bilyon-bilyon ang budget sa flood control pero palagi pa ring binabaha. Region 4B po, Region 4B. Lumobo yung mga island provinces ayon sa senador na ang tinutukoy ay ang Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan mga kababayan. Isinuwalat din itong may 35 miyembro ng Kamara de Representantes ang kontratista, kaya napapanahon ang panukalang batas para ipagbawal sila sa mga kontrata ng gobyerno. Alam niyo mga kababayan, gaya nga ng sabi ko po sa inyo, hindi porket mga kababayan kaalyado ni ganito, kaalyado ni ganyan at sinusuportahan natin si ganito, susuportahan na rin po natin mga kababayan yung mga palpak na proyekto ng ibang mga nasa sa gobyerno, especially mga kababayan, yung iba mga kongresista na hindi naman talaga mga kababayan sumusuporta sa adikain ng presidente. Hindi ko po nilalahat, pero may mga iba dyan mga kababayan na talagang nakikinabang nakinabang dito sa mga flood control project. Kaya nga po kahit na sinasabi nila na nakapagpagawa sila ng ganito, pag dumating naman yung kalamidad, talagang nakikita nyo mga kababayan yung kasinungalingan ng iba. Katulad na lamang, kung matatandaan ninyo, diba sinasabi nila na maayos po yung Davao City? Maganda yung Davao City mga kababayan, pero kapag ka nagkakaroon ng kalamidad, hindi maiiwasan talaga na hanapin ng mga kababayang Pilipino po natin yung 51 billion ni Paulo Duterte patungkol dun sa flood control project. Diba hindi maiiwasan na sabihin na nasaan yung 51 billion? Bakit binabaha pa rin ang Davao City? Bakit kini-question pa rin nila mga kababayan ang gagaling mamuna nitong mga Duterte sa pag-question kung nasaan yung mga flood control project, pero yung lugar nila hindi nila mapaganda. Kasi nga tuwing magkakaroon ng kalamidad, especially dyan sa Davao City, talagang nakikita ninyo kung gaano kapalpak at kung gaano kinurap yung mga pera or budget na nakalaan dun sa mga flood control project, especially mga kababayan dyan po sa Davao City. Ano po ngayon mga kababayan, sabi pa dito, itinanggi naman ni Tulfo na may mga senador na kontratista rin. Gayunpaman, noong 2018, isang senador ang nabunyag na may construction firm at tumiba sa mga kontrata ng gobyerno. Kasabay nito, ibinunyag din ni Tulfo sa isang undersecretary ng DPWH ang tinanggal sa trabaho dahil sa pakikipagsabuatan sa mga doon sa mga nangungontrata or kontratista mga kababayan. Kaya nga po na-relieve
po yung isang USEC, yung pinakamayamang USEC sa buong mundo, wika ni Tulfo mga kababayan. So ibig sabihin, kung pagbabasihan po natin yung ibinunyag mga kababayan ni Senator Erwin Tulfo, talagang siguro sa mga susunod na araw, susunod na linggo or buwan mga kababayan, baka malaman ninyo or biglang pumutok sa balita yung mga pangalan ng mga kontratista, especially mga kababayan, at yung mga nanamasa doon po sa mga flood control project. Ibig sabihin, yung mga kasabwat sa matinding korupsyon na nangurap ng pera ng mamamayang Pilipino. Kasi sa panahong ito ngayon, talagang makikita nyo naman sa SONA ni PBBM, talagang kahit ang presidente mga kababayan ay galit na sa nangyayaring corruption, especially sa mga flood control project. Kaya nga kapag ka umusad na itong investigasyong ito, kapag ka lumabas na yung mga pangalan ng mga tao na nasa sa gobyerno mga kababayan, especially na nakikipagsubwatan doon sa mga kontratista para kurapin yung pera ng mga kababayan Pilipino po natin about po sa flood control project, taong bayan na lamang po yung bahalang humusga. Kasi maliwanag naman po ang sinabi ng presidente na kapag ka may lumabas na mga pangalan, yan naman po ay ipapublic at bahala na ang mamamayang Pilipino na humusga sa mga kurap na opisyalis na yan. Ano po at mga kontratista na yan. So ngayon, kung titingnan nyo rin mga kababayan, dito sa balita ng Bilyonaryo News Channel, may mga binabanggit po kasi na pangalan dito na kung saan mga kababayan kayo na yung bahalang humusga kung sa palagay ninyo sino yung tinutukoy dito. Kasi maliwanag mga kababayan na may tinutukoy po dito ng mga pangalan. Eto mga reporter mga kababayan ng Bilyonaryo News Channel. Kasi nga naman may hinahanap kasi nasaan na nga naman mga kababayan yung 3 bilyong piso. Tapos na, matatapos ng 2025 yung 3 bilyong piso na nakalaan para sa flood control project, mukhang hindi po ata mga kababayan na ilalaan kasi binabaha pa rin po ang Bulacan. So ngayon, ito i-play po natin. Thank you, Mo. Thank you. Meron tayong bago ng Mo. Eto, Thank you, Mo. Mo. Oy, naku, Pinky. Alam mo, hanggang ngayon, Pinag-uusapan ka pa rin. Ako? Bakit? Oo, kasi ikaw, Dahil one wife. one wife. Oo. Well, Well. what can I do? It's a fact. Papakinggan nyo mga kababayan, ako si Ritter Tukoy dito. Mabuti nga, wala akong details. Pero hindi ko pa rin maintindihan bakit ganun pa rin ang pinag-uusapan. Iba-iba pa rin ang interpretasyon. Nang, Doon sa impeachment. yung Oo. impeachment. Ano ba ang nangyayari? Ikaw ba naintindihan mo? I try. You try? Oo, I Okay, try my best. ano ang pagkakaintindi mo sa gusto nilang mangyari? Yes, Sige nga. so sabi ng Korte Suprema, it's unconstitutional because it violated the one-year bar rule. You can Oo. only file one impeachment case. Ang sabi naman ng House, hindi naman namin binayolate yan. Ah. Dahil, kasi may 3 nauna na impeachment complaint, di ba? Nasama nila sa order of business, ito sabi nila, in the Constitution, you should include it within 10 session days. Sabi Eto, pakinggan nyo lang mga kababayan mamaya. ng Kongreso, ng House, napasok namin yan sa 10 session days. Pagpasok nila yan, Feb 5, yung 10th session day, pumasok naman yung 4th impeachment, which was the second Labas mode na. that you can have 1/3 of the signatures of the congressman. Pag makakuha ka ng at least 1/3, that will constitute the articles of impeachment. Diretso na yan, transmitted na yan sa Senado. Yun ang sinasabi nilang only initiated na kaso. Dahil yung 3 na nauna ay kanilang in-archive lamang. So anong susunod na mangyayari? Hindi sila magkasundo ng Supreme Oo. Court. So, mag-MR sila motion for reconsideration. Ang tatayo on behalf of the House is the Solicitor General. Kasi parang lumalabas na iba yung doktrina bigla. Sinusunod nila yung existing doctrine na kapag deemed initiated kapag na-refer sa Committee on Justice. Yun ang intindi nila. Ngayon, iniba. Yun kasi ang desisyon. yun ang desisyon ng Korte Suprema dati. Naintindihan mo Kailangan na? ma-MR. Parang hindi pa rin eh. Sige, mag-dinner tayo. So, Ayan. ay, kwentuhan mo kami. Tsaka siguro maintindihan na lang natin yan pagka dumating na yung next step ng ano ba ang susunod na mangyayari. Like when they finally filed that motion for reconsideration, right? Oo. Hintayin natin anong magiging tugon ng Korte Suprema hinggil dyan. But of course, remember, the vote was 13. Unanimous Oh, among the unanimous 13. 13 Yeah. among the 13. Kasi yung isa, hindi nag-participate Yes. si Justice Kagiwa. Yung isa, On leave. si Justice Singh, was on leave. So 13 unanimous. So sabi nila, mahirap daw yung gano'n. Mahirap ng mabaliktado. Oo nga. Hindi ko rin maintindihan yung sa insertions. Ito na mga kababayan pakinggan nyo mabuti to. Yung patungkol sa insertions na nangyari. 'Di ba lahat naman kayo updated do sa 142 billion
na kung saan mga kababayan, itong mga kaalyado ni Senator Chis Escudero ay nanamasa din doon. Katulad na lamang ni Senator Joel Villanueva na may 12 billion mga kababayan yung kanyang lugar, yung kanyang hometown which is etong Bulacan mga kababayan. So ngayon may nakalaan doon na nasa almost mga kababayan kulang-kulang 3 billion or nasa 3 billion para po sa mga flood control project. So ngayon eto mga kababayan, pakinggan nyo mabuti Hindi ko na maintindihan ng mga paliwanag. Gayaan mo na. Darating din tayo dyan. Oo. So mga susunod nating balita. Tingnan Kaya natin kasi araw-araw. pareho na sila ngayon the House and the Senate want to open the bicameral conference committee to any group, Public, yes. to the media even. So let's see if that will help, no? Oo. Kasi ganito kakapal yung mga budget, bro. Yeah. Yung Parang ilang isa-isa bound na ninyo? libro yun, ilang volumes na patong-patong. Dapat buksan din nila yung proceeding sa kabilang kwarto, hindi lang doon sa hearing. Proper. Kasi merong kabilang kwarto sa tapat, nandun na didiscuss na ahensya yung mga concerns ng mga congressman. Ako Prioritize mo samantala, naman yung proyekto namin. binabaha-baha pa rin ang ganyan. Bulacan. Oo. Hinihingi pa rin nila yung 3 billion nila. Tapos ng 2025. Sayang, no? Di ba, no? Nasaan na yung perang yun? Yun Well, ang kailangan that's nila malaman. para sa akin yun lang ang gusto ko malaman. Hindi ko Oh, ano? Ano mga kababayan? Samantala ano yung sabi ni Mama Corina Sanchez? Ano yung sabi niya? Samantala binabaha-baha pa rin ngayon yung Bulacan. Hinihintay ng mga residente doon. Mga kababayan yung nila, yun yung mga residente. Diyan po sa Bulacan kung nasaan na yung 3 billion pesos. Di ba kung matatandaan nyo mga kababayan, nung 2024, kailan ba nagkaroon ng bagyong Karina? 2024. Mga kababayan na halos binaharin yung mga kababayan Pilipino po natin, especially diyan po sa Bulacan. Di ba may isang senador na napakaingay nun? Na kine-question niya yung mga about sa flood control, hinahanap-hanap niya, nasaan na yung mga flood control project? And then mga kababayan, after mag-ingay, nung senador na yon mga kababayan, bigla pong nanahimik yun. Biglang natahimik. Hindi naman po tayo mga kababayan naninira dito or nag-aakusa. Nagbabalik tanaw lamang po tayo. Dahil alam ko naman na yan naman po mga kababayan ay napanood nyo lahat. Yan naman po ay nakapublic. Na kung saan may isang senador na ang ingay-ingay nung una, hinahanap yung mga flood control project, tapos biglang nanahimik. Tapos ang nakakagulat pala dito, nung meron ng insertion etong si Senate President Chis Escudero, isa pala siya sa nanamasa nung insertion na yon. Nakakuha ng 12 billion pesos. Tapos may 3 billion pesos na nakalaan para sa flood control project. Di ba nung nakaraan mga kababayan, nung kasagsagan ng habagat at ng bagyong Krising, di ba binabaha ang Bulacan? Kaya nga marami tayong kababayang Pilipino sa Bulacan na naghahanap nasaan na yung 3 billion pesos na nakalaan para sa mga flood control project. Matatapos na nga naman yung 2025. Hindi pa napapakinabangan yung 3 billion pesos na yon. 'Di ba? Kaya nga mga kababayan, sunog sila dito Sunog sila dito. Hinahanap ko si mga kababayan ng mga reporter dito po sa Billionario News Channel, saan daw napunta yung 3 billion pesos? ko na alam yung mga teknikalidad na yan. Gusto ko lang malaman. Nasaan na ba yung perang yan? Kung may nakalaan na 3B, nasaan? Oo, ano yung pinapaikot nila para tumubo? 5-6? 5-6? Nasaan daw ba yung 3 bilyong piso na nakalaan para doon sa mga flood control project dyan po sa Bulacan? Ano po ba yan? Pinapa 5-6 nyo? Pinapaikot nyo yung pera para tumubo? Kasi yung mga kababayang Pilipino po natin ang apektado po dito. Okay lang sana mga kababayan, okay lang sana na ganyan ng ganyan yung gawin ng mga politikong yan about po sa pera ng mamamayang Pilipino. Kung sila ang babahain tuwing magkakaroon ng kalamidad dito po sa ating bansa. Kaso ang problema mga kababayan, ang dumadanas ng hirap, matinding hirap, ang mga kababayang Pilipino din po natin. Tapos yung mga nanamasa ng pera ng mga kababayang Pilipino natin, iyan yung mga masasarap ang tulog, masasarap ang buhay at hindi binabaha tuwing merong sakuna. Kaya nga mga kababayan, total naman napag-usapan na po ito, baka naman magkakaroon ng kahit konti or katiting na kahihiyan mga kababayan yung mga nanamasa ng pera na yan. O wala tayong pinapangalanan sa atin lang, sana naman makaramdam. Biruin nyo yung 3 bilyong piso, hindi napapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin dyan sa Bulacan. Tuwing may sakuna, binabaha pa rin.
yung mga taga Bulacan. Kaya nga yung naglaan ng 3 bilyong piso dyan, sana naman makonsensya kayo. Ganon? Kailangan Ewan pang, ko, nasa na ba yan? kailangan pa bang lumuhod para ilabas Oo. niyo yung pera? Baka nasa baol. Oo. Mahiya naman kayo. Ano? O ayan o, ayan o. Sabi naman Pinky Web, mahiya naman kayo. Pera. Baka nasa baol. Oo. Mahiya naman kayo. Oh, ano? Quote unquote. Yung mga ano dyan yung mga nag-insertion dyan, yung mga namahagi sa 142 billion pesos or yung bumahagi, mahiya naman kayo. Kasi kawawa naman yung mga kababayang Pilipino natin. Ano gusto nyo, lumuhod pa sa inyo ang taong bayan dyan sa Bulacan? Para mapakinabangan lang nila or matamasa man lang nila yung mga flood control project na pinaglaanan ninyo ng bilyon-bilyong halaga. Diba mga kababayan? Kaya nga, eto, sabi naman Pinky Web, mahiya naman kayo. Tama din yung sinasabi ng presidente. Mahiya naman kayo. Kaya nga mga kababayan, alam nyo ba? Total naman napapag-usapan na po natin yan. Ilapit na natin yan dito. Yan. Total naman napapag-usapan na po natin yan. Alam nyo ba mga kababayan, etong gagawing aksyon ng palasyo, ano po sa Kongreso, ito po mga kababayan ay mapanganib para kay Chis Escudero. Bakit? Bakit natin nasabi? Yung mga nanonood dyan, bakit natin nasabi na delikado si Chis Escudero dito po sa gagawing hakbang ng Malacanang? Eto, basahin po natin ito, nakita nating balita galing po sa Abante, tunay na tabloidista. Kasi kung titingnan nyo, sabi dito, palasyo sa Kongreso, huwag abusuhin ang kapangyarihan para magsingit sa 2026 national budget. Ngayon, mga kababayan, bakit natin nasabi na delikado para sa katulad ni Chis Escudero yung sinasabi dito ng palasyo? Kasi mga kababayan, isipin nyo pag wala ng insertion, etong si Senate President Chis Escudero at wala na siyang maibibigay do sa mga kaalyado niya na mga senator, pwedeng magkaroon ng rigudon mga kababayan. Ito in my personal opinion, di umano dyan sa Senado para magpalit ng bagong liderato. Kasi biruin nyo, kaya lang naman mga kababayan, siguro di umano sinusuporta ng mga kaalyado niyang senador etong si Chis Escudero ay dahil may napapala pa. Gawa nga mga kababayan ng 142 billion. Katulad na lamang ni Joel Villanueva, katulad na lamang nitong si Bongo. Di ba yan yung mga nanamasa mga kababayan dun sa 142 billion pesos na insertion nito pong si Senate President Chis Escudero? Sa tingin nyo, pagka wala ng pakinabang yung mga kasamahan niyang senador dito kay Chis, sa tingin nyo mananatili pa si Chis bilang Senate President? Hindi na mga kababayan. Possible na magkaroon ng rigudon dyan po sa Senado at biglang magulat na lang tayong lahat di umano, palitan na etong si Chis Escudero bilang Senate President. Katulad ng nangyari kay Senator Mig Zubiri. Diba? Ngayon mga kababayan, sabi dito, basahin po natin. Yan, hindi hahayaan ng Malacanang na magkaroon ng mga insertion sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Ito ang inihayag ng Malacanang kasunod ang naging pahayag ni Senate President Francis Escudero na hindi dapat umasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi mababago ang panukalang pambansang budget dahil nasa Kongreso ang tinatawag na power of the purse. At marami mga kalihim ang hihilingin sa mga mambabatas para baguhin ang proseso sa budget. Kita nyo mga kababayan si Chis Escudero ang isa sa nagsasabi na nasa Kongreso daw or nasa kamay ng mga mambabatas yung power mga kababayan para po dun sa budget. Ngayon sabi pa dito, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na pinaghirapan ng ehekutibo or pinaghirapan ng mga ehekutibo na makagawa ng National Expenditure Program para sa mga para maging basihan kung paano paglaanan ng pondo. Malinaw aniya ang nais ni Pangulo na magamit sa tama ang pondo at makinabang or mapakinabangan ng taong bayan sa halip na mapunta sa mga programang walang katuturan. Kasi biruin nyo mga kababayan, kung talaga makatao yung si Senate President Chis Escudero, sasang-ayon kayo sa gustong mangyari ng gobyerno ni PBBM.
na suriing mabuti yung mga budget para sa susunod na taon. Diba kasi biruin nyo mga kababayan, sino ba ang apektado kapag ka nagkakaroon ng matinding kalamidad dito po sa ating bansa? Hindi naman kasi yung mga politiko. Ang apektado dyan, ang mga kababayang Pilipino po natin. Ang apektado dyan ang taong bayan. Buti kung ang naghihirap tuwing magkakaroon ng kalamidad ay yung mga politikong katulad ni Senate President Chis Escudero. Diba mga kababayan? Buti kung yung mga yan na maapektuhan, masaklap nga dito, taong bayan na nagdudusa. Kaya nga tama yung sinabi ni Pangulong Marcos, ni Pangulong BBM, na suriing mabuti yung susunod na budget para sa 2026 mga kababayan. Hindi na pipede yung mga insertion na ganyan katulad ng ginagawa ni Senate President Chis Escudero. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Malinaw aniya na ang nais ng Pangulo ay magamit daw yung mga pondo at mapakinabangan ng taong bayan sa halip na mapunta sa mga programang walang katuturan. Dagdagan na rin natin, di umano, pati na rin sa bulsa ng mga politikong gahaman mga kababayan. Sabi pa dito, hindi dapat abusuhin yung sinasabing power of the purse. At maraming magkaroon kung mayroon ng insertion at hindi mapakinabangan ng tunay. Iyan lamang ang gusto ng Pangulo, ani ni Castro. Sakali man, merong naisingit na budget, sabi ni Castro, na kung makikitang may kabuluhan naman ito, posibleng hindi ibito ng presidente. Pero kapag nakitang wala namang mapupuntahan or pupuntahan at dala ito ng pang-aabuso, agad-agad na ibibito ni PBBM mga kababayan. Kung may mga insertion na may makabuluhan, malamang hindi ibito. Pero kapag nakita nila namang ito'y walang pupuntahan at maaaring madala sa pang-aabuso, hindi mag-aatubili itong Pangulo or si PBBM na ibito mga kababayan yung mga insertion. Kaya nga, eto biruin nyo mga kababayan sa tingin nyo, kapag kaya wala ng insertion, etong si Senate President Chis Escudero at wala na siyang maipamumudbud na pera doon sa mga kasamahan niyang senador, di umano, mga kababayan, sa tingin nyo susuportahan pa kaya siya bilang Senate President? Kaya nga delikado mga kababayan, si Senate President Chis Escudero, delikado yung kanyang posisyon bilang Senate President kapag ibinito ni PBBM yung mga insertion nila na wala namang napupuntahan. Kaya nga napakaganda mga kababayan na suriin muna ni na Senator Ping Lacson, suriin muna ng ibang mga nagmamalasakit na senador yung susunod na budget mga kababayan for 2026. At dapat suriin talaga mga kababayan ng Office of the President yung susunod na budget para sa susunod na taon, para kung sakali nga na may mga insertion katulad ng ginagawa ni na Senate President Chis Escudero, hindi na po maaprubahan yan. Kasi biruin nyo ang laki ng 142 billion pesos, pero yung simpleng pagpapagawa ng flood control project dyan sa Bulacan mga kababayan na pinaglaanan ng 3 billion, hanggang ngayon hindi maramdaman ng mga kababayang Pilipino po natin dyan. So ang tanong, saan po napunta? Yan po ba ay nagamit sa makabuluhan? Kami nagtatanong lang naman po. 'Di ba? Hindi po tayo nag-aakusa or naninira dito. Tayo ay nagtatanong saan nagamit. Yan ba ay napunta sa makabuluhang mga bagay mga kababayan? Kasi kung hindi po yan napunta sa makabuluhang mga bagay, ibig sabihin napunta po yan sa mga bulsa ninyo. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, hindi rin natin masisisi mga kababayan natin dyan sa Bulacan kung bakit sinasabi nila na hindi nila mapakinabangan yung 3 bilyon piso na inilaan do sa mga flood control project. Kasi nga tuwing may sakuna, binabaha pa rin po ang Bulacan. Kaya nga mga kababayan, maganda etong gustong mangyari ng Malacanang mga kababayan na suriin muna yung budget para sa susunod na taon. Susuriin ng mabuti at kapag walang kabuluhan, yung mga nakalagay doon na budget, o di ibito ng presidente para hindi na mapakinabangan pa sa corruption mga kababayan nitong mga nasa sa gobyerno po natin.